Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Aries. Take only what resonates. Para sa mga gusto magpa-personal reading ding tarot reader. Okay, let's start your reading, Aries. Sana mag-comment ka sa baba ha. Sobrang ma-appreciate ko yung comment mo. Kahit po heart-heart lang smileys. Ace of Swords, Aries. For Aries, please. Bottom of the deck is the High Priestess. You are the kind of person na malakas yung iyong spiritual knowledge or marami kang alam maybe regarding science, yung mga mystical science or occult science, ayan, tarot readings, astrology, etc. Yung iba sa inyo pwedeng bukas yung third eye mo or nakakaramdam ka. Some of you, you're a very spiritual person. Pwedeng may kakayahan ka rin mag-heal ng mga tao emotionally. Alam mo yun, yung tipong kausap mo lang si ganito, ganyan, pwedeng kahit papano na nagiginhawaan siya or parang kausap ka pa lang niya, naibsan na yung lungkot or problemang nararamdaman niya. The Ace of Swords, I feel like may mga iniisip ka ngayon na something na pwedeng may kinalaman sa pera. Gusto mo i-push itong bagay na ito. Gusto mo simulan. I mean, you have the people around you na makakatulong para magawa mo ito. Nakakita tayo ng victory sa'yo dito. So, lalo na kasi may mga sumusuporta nga sa'yo. So, hindi mahirap na simulan itong bagay na ito. Lalo na nandito na yung mga taong kailangan mo. Okay? So, napakaganda nito. Regarding your person nakakonect. Who is this person nakakonect mo? Person nakakonect mo. Nine of Cups, the Queen of Wands, Ten of Cups, and the Knight of Swords. Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck is the Eight of Cups. Okay. Itong tao na ito is someone na very successful. I can see this person na magaling mag-advise regarding money. Pero pagdating sa usaping family, pwedeng hindi siya ganun kagaling, Pagdating sa usaping pamilya. Pwedeng hindi siya masyadong magaling pagdating sa bahay. Mas magaling siya sa pag-work or career. Maybe a person, especially kung babae, or this could be your side, some of you, na hindi ka magaling pagdating sa finances, pagdating sa family, pero magaling kang kumita ng pera. So, alin man dito ang side mo, ha? Anyway, ano yung emotion mo patungkol sa person na ito? For Aries, please. Check my natal chart mo, ha, for Aries. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Aries.
Five of Swords, Queen of Cups, and one more card. The Death card. Scorpio energy, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn is here. Emosyon mo para sa kanya. You love this person, pero parang kung alis siya, kung lalayo siya, kung iiwas siya, bahala siya sa buhay niya. Parang ganun. With the Death card, it feels like wala kang pakialam or bahala siya sa buhay niya. Alam mo yon. Dahil kumbaga sa isip-isip mo, sige, umalis ka, lumayo ka, doon ka na, parang ganon. Ikaw ang masasaktan, ikaw ang mamumblema. Parang ganon. Parang you know yourself, alam mo yung kaya mong ibigay or emotion na kaya mong ibigay dito sa person na to. Pero kung hindi niya yon papansinin or kung baliwala lang sa kanya yun, edi siya naman ang mawawalan, hindi ikaw. Parang ganun. Emotion naman itong taong to para sa'yo. So anyway, you are very confident na itong person na ito, masasaktan lang siya pag sa iba siya napunta. Parang ganun. Okay, this is your King of Cups. Some of you, this is a twin flame or soulmate connection. The Devil is here. The Tower and the Chariot. So this person loves you, pero with the Devil, pwedeng either tinatry niyang kontrolin yon or may nagpapakontrol sa kanya. So, yeah, lumalayo itong person na to because maybe of family-related issues. So, pwedeng may mga family na involved dito. And, sa ngayon, tinatry niya mag-heal sa kung ano man itong ending na pinagdaanan niya. Nakita nga pala ako ng crocodile or alligator. Something to do with doon. What will happen in the future for you, Aries? In the near future for Aries. For Aries, please, in the near future. Pagdating sa love. Four of Cups, the Two of Cups, the Ten of Swords, Eight of Pentacles, and the Hierophant. Queen of Pentacles, Page of Swords, and the Wheel of Fortune. Bottom of the deck is the Lovers. I can see an ending of a relationship for some of you. If you are in a relationship tapos puro pera na lang pinagfo-focusan mo, this relationship, naging lesson naman siya sa buhay mo, no? Marami ka naman natutunan, but then it's not enough para maging ito pa rin, magtuloy-tuloy. Kasi nakakita tayo ng malaking pagbabago pagdating sa iyong relationship in the future. You're going to walk away, you're going to leave itong person na ito na karelasyon mo or kakonect mo. You will be focusing on money and you will be stable. Magiging maganda pagdating sa usaping pera, pero pagdating sa pakikipagrelasyon, lalo na kung may karelasyon ka na, it's going to end. Clarify the Wheel of Fortune. Yan. Nakita tayo dito ng malaking pagbabago, pag-aaway, and definitely my new beginning for you. Ayan. Kung ano man itong challenges na ito, this would lead into a new communication connection for you with the Page of Wands. Itong connection na ito, bagong kakonect na ito ay magiging mas masaya, magkakaroon ng mga plano,
So, definitely, kung may ending, may new beginning pagdating sa love. And a past person might be a hermit, Virgo, Aquarius energy, pwedeng bumalik sa buhay mo and might be magkaroon ng offer para sa'yo. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam BTV, Virgo Philippines. Thank you for watching and bye-bye.